Kukumbinsihin ng isang maritime expert ang pamahalaan na pag-aralan ang paghahain ng panibagong arbitral case laban sa China. Ito'y matapos matuklasan at makuhanan ng litrato ng PCG, ang isang palutang-lutang na istruktura sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. May report si Carlo Candelaria. Matapos makumpirma ng mga otoridad ang isang floating structure ng China sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, binigyang diin ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela sa isang forum ang kahalagahan ng mga isinasagawang transparency efforts ng pamahalaan. Ang hayagang paglalabas ng impormasyon ng pamahalaan anya ay isang mahalagang hakbang para mapigilan ang anumang anyay plano ng China sa Baho de Masinloc. So if we're going to tell our ASEAN neighbors na ang China ay nagba-violate ng 2002 DOC, that they are not sincere dialogue partner dahil ginagawa pa rin nila ito sa gitna ng pag-usap tungkol sa COC. We are hoping that this kind of reputational damage will make China think twice para gumawa ng mga maling gawain na ganito. Secondly, we also intend to make the international community aware of what's happening in Baho de Masinloc. Para sa pamahalaan, ang kampanya nito para sa transparency sa West Philippine Sea ay nagagamit para maipaalam sa publiko, sa media at sa mga kaalyado nito ang mga nagaganap sa ating mga karagatan gaya ng pagpapalabas ng mga ebidensya ng mga pagkilos at aktibidad ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. So, through transparency effort of the NTFWPS, naniniwala tayo ng kahalagahan nito to expose such unlawful activities to the world. Samantala, ayon naman kay Professor J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, kahit nananatiling seryoso ang mga banta sa rehiyon at ang pagkakaroon ng movable structures ng China sa Baho de Masinloc, hindi pa napapanahon sa ngayon ang pag-invoke ng Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Anya, policy decision ng Pilipinas kung ikokonsidera ang mga aktibidad gaya ng pagsasagawa ng marine scientific research bilang act of aggression. Ang pagkakaroon anya ng armed attack o acts of aggression ang posibleng maging grounds para ma-trigger ang Mutual Defense Treaty. Sa ngayon, dahil nga ang current situation ay pwede pang iatras, pwede pang tanggalin yung mga istruktura doon, parang hindi pa po timely para i-invoke ang MDT. In the sense na para gamitin at tanggalin by force yung mga istruktura na yon. Gayunpaman, yung MDT alalahanin natin ay isa lamang na instrumento at isang aspeto lamang ng ating security arrangements with other countries, no? Particularly with the US. Pero marami din tayong mga security arrangements with other partners. Pinag-aaralan naman umano ang pagsusulong ng pangalawang arbitral case laban sa China sa Permanent Court of Arbitration. Ayon kay Batong Bakal, itutulak nila na pag-aralan ng pamahalaan ang posibleng paghahain ng ikalawang arbitral case laban sa China. Matatandaan na itinuturing na landmark victory para sa Pilipinas ang 2016 arbitral ruling na napanalunan ng bansa sa Permanent Court of Arbitration kung saan binigyang diin na walang basehan sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea ang historical claims ng China sa South China Sea kabilang na ang 9-dash line. Sa ngayon po, pinag-aaralan po yun. Admittedly, dahil ang issue dito ay sovereignty, medyo malaki yung parang obstacle sa ngayon. Hindi basta-bastang dadala sa korte yung mga issue ng territorial sovereignty. Pero pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. No? Related po to dun sa mga activities naman nila doon. Gayunman, iginiit ni Batong Bakal na dapat gamitin ng bansa ang lahat ng legal at diplomatikong mga paraan kasama ang pakikipag-ugnayan sa mga kaalyadong bansa tulad ng Japan at Australia upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.